Ang bago pong bilyaran sa Maynila, ang tawag po ay Sky J Billiard Hall. At marami po silang mesa, 32 tables po, in cooperation with Batang Tirador. Ito na po ang mga mesang binebenta namin, 140,000 at meron ding 120,000 pesos. At dito po, pinakikita namin yung skeleton, ganyan po kaganda. Ganyan po siya katibay, kahit sampa ng 10 tao. Hindi po yan bubuwag. Ganyan po ang mga mesa namin. So magandang araw po sa lahat ng mga viewers ng Batang Tirador together with Sky J Billiards. Dito po nagaganap yan sa Espanya. Ang naglalaban po rito ay si Gerson, 12 racks na po, laban kay AJ Manas. At pinag-iisipan po mabuti ni AJ kung paano gagawin dito. Pagagapangin ba ni AJ sa corner pocket o play safe? Ayun, pinagapang. May kahirapan yung tirang yon dahil halos dikit na dikit po talaga sa banda. Kaya yun, sumablay po tuloy ang ating Hanoi Open Junior Champion at nakabalik po sa mesa si Gerson. So tingnan po natin kung kayang makuha ni Gerson to. Pwedeng doublet ito or pwede ring manipis ng manipis para kay Gerson. Tingnan po natin ang gagawin or play safe. Aba, talaga naman napakaganda ng pocketing talaga ni Gerson, Talagang 2020 ang kanyang vision. Wala pong problema kay Gerson yung manipis na tira. Yan po ang advantage ng mga bata. Kanya kailangan ingatan ang mga mata para laging maliwanag. Yan po ang problema. At yun po ang nagiging sanhi kung bakit nagdumidilim ang paningin dahil sa sobrang computer or sobrang television. Ito, tingnan natin. Corner pocket. Aba, yung mas madali, hindi nakuha ni Gerson. Mas madali po yun, hindi niya nakuha. Parang tumama sa tagiliran. Tapos nag-backfire, Ito, manipis na tira ang gagawin ni AJ Manas po rito. Makita natin kung maganda rin ang mata ni AJ. Akalain mo, long shot na manipis, hindi po madali ang mga tirang yan. So, last ball na po ni AJ. At yun, nakuha po ni AJ Manas. So, ang magiging score po natin ngayon dito ay down na lang si AJ ng 4 racks. At yun, tama po. AJ, 8 at 12 po si Gerson Kumayas. Okay, so medyo napuputol-putol po yung ating video. Hindi natin nakunan yung break, but that's okay. Basta importante, marami pong fans si AJ na sa buong Pilipinas. Akalain nyo po na mahigit 300,000 na kanyang subscribers. Talaga po ang AJ, talagang sikat na. Silang dalawa po ni JB Sokal. At napanood ko po yung laban na yun. Hindi po magagaya ng matchroom yun sa dami ng nakapanood. Talagang gulat na gulat ako sa dami ng vloggers. Yung iba merong 100,000, yung iba may 80,000, iba may 60,000 views. Talaga pong pumutok yung larong AJ Manas versus JB Sokal. Eto na. Nag-ballinhan na si Gerson at chinecheck ni Gerson yung next object ball. Siyempre para makapag-prepare siya. Ito pong Gerson, taga Cebu. At alaga po ng 3 cushions to. At talaga naman, pag inalagaan ka talaga ng mga taong mahilig sa bilyar, lalo na kung meron pa silang bilyaran, tulad ng amo niya na magandang kalambilyaran sa pako, yung tatawag na 3 cushions, talagang gagaling ka, tapos namumusta pa. Nasa iyo na lahat, Gerson. Ayun.
nakuha ni Gerson sa side pocket, pero parang hindi nagustuhan ni Gerson yung resulta. So parang sinasabi niya parang kinapos yata. Ako naman medyo nahirapan kasi maliit po yung screen na pinagko-commentate ko. At medyo nahirapan din akong tumingin sa mga kulay ng bola. Bakit ayaw ni Gerson? May straight pocket naman pala sa side pocket. Madali lang naman yun. Anong nangyari? Naguntugan ang mga bola. Yun yata po ang kinatatakot niya. Yun ganung klaseng tira na baka magkauntugan, ano? At yun na nga nangyari, nagkauntugan, pero ito yata red 3 ang tinitira dito. At maganda naman ang pagkakauntog ni Gerson dahil naman sa wala siyang binigay na benta kay AJ Manas, the rising star. Imagine, ano? Itong batang to, nung nakilala ko, 9 years old. At kahapon, nagkita kami, nag-photo oops pa kami dalawa. At matagal na rin kaming hindi nakikita. At for his age, 17, sa tingin ko, siya na yata yung pinaka mahusay na bata sa kanyang edad, ano? Marami rin pong mahusay dyan. Pero sa edad niya, talagang lumalaban na to sa mga pro na walang partida, no? Ayun. Talagang maganda ang pagkakagawa ni AJ doon. Hindi yata. Mukhang bumenta. Mukhang bumenta, no? At tingnan natin kung makukuha ba ni Gerson to sa corner pocket. Tingin ko kaya dahil mahusay din tong Gerson to, mahusay ang mata nito eh. Come on, Gerson, show me what you can do. Ayun, kayang-kaya, medyo kumalog. At yun, sumablay. So medyo may konting kasikipan yata yung butas. So ayan po si AJ, tinitisang mabuti para sigurado na kakapit. Ayun, pinagapang at mukhang walang tamang angle si AJ doon. At nakoberan siya nung isang bolang bumablock sa may bandang gitna. So minsan dito sa larong bilyar, sabi nga nila meron ding swerte sa gulong ng mga bola. So medyo hindi po sineswerte ngayon si AJ. Kumakapo nung nangyaring yun, ano siya, sabi nga sa English, he was snookered by the other ball, no? So hindi po naging maganda ang resulta ng tira niya. Kaya iba kasi yung kalat na kalat yung bola, pocketing lang ang gagawin. Talaga naman, hindi nila pinoproblema yon kung pocketing lang po ang bakbaka nila, no? Kasi talagang sa pocketing, napakagaling nila eh. So, sa mga mahihirap na tira lang, tulad ng mga jump shot, yung mga banda, at saka yung number 1 po, yung tinatawag na magaling ka dumipensa, lalo na pagka wala ka talagang tira at antay mo mag-foul. Pero ito, benta na to para kay Gerson. Bentang-benta na para kay Gerson sa corner pocket. Ayun. 3 rails, magpo-4 rails pa yata. O ba naman, around the world ang ginawa ni Gerson, no? 4 rails po ang ginawa ni Gerson doon. Pinaikot niya. At imagine, no? Para paikutin mo yung bolang yun, hindi yun napakadali. Kasi maraming pwedeng babanggain yung mga bola, no? Pero si Gerson parang baliwala sa kanya yung ginawa niyang yun, ano? So pinag-iisipan niyang mabuti ang preparasyon dito. Thinking player na po to si Gerson, ano? Talagang
bawat kilos pinag-iisipan. Ingat lang Gerson, dahil sa international game, kailangan mabilis ka rin mag-isip dahil meron tayong shot clock, ano? At yun, pagka hindi ka sumunod sa shot clock, mapapaul ka. Pero siya, dahil wala naman tayong shot clock, pinag-iisipan niya mabuti dahil wala naman sa rules. Pero maganda rin yung player na matutong tumira ng mabilis para pagdating sa actual game, yung utak niya nakatono na ron, na hindi pwedeng mabagal. Besides, yung mga viewers naiinip talaga sa mga matatagal tumira. Pero ang sinasabi ko lang, pag sumasali sa international tournament, maganda yung masanay ka na mabilis tumira. Dahil nga sa inuurasan yung bawat tira. Yun, madali lang yung tirang yon, kaya siya nagtatagal kasi iniisip niya yung preparasyon. Kasi kung packeting lang, I'm sure walang problema si Gerson, pero ang kinukonsider niya yung sanhihinto yung puti. Sayang lang at mahirap magkomentaryo talaga pagka ganitong mga recorded, ano? Kasi ginagamit ko pong screen, cellphone screen lang, ang liit. Hindi ko masyadong ma-appreciate yung mga bola at yun ang tinitira niya. Yun ang pinoproblema ni Gerson kanina, kanya siya tumagal. Paano yung preparation? 5 nga ba yun? Orange 5? Pero talagang napakaswerte rin ni Gerson, ano? Isipin mo hindi niya naipasok yung bola, kumover naman. Kaya naman, hindi rin araw ni AJ ngayon. Kasi tingnan mo, hindi mga benta yung binibigay ni Gerson. At ito, pagka ganyan matagal tumira ang player, ibig sabihin nun, napapaisip siya kung anong gagawin niya. So, siguro dito, wag lang siyang ma-bad shot. Kung hindi, ball in hand si Jason, ayun, talagang mahirap. Wala talagang tira. Inuna niya yung banda. Ito ngayon, snookered ba? Snookered ba si Gerson dito? Tatama ba yung bola? Ano ba yung bolang pwedeng tumama? Mukhang yung kulay yellow? O lalagyan ng konting mase? Baka naman open na open. Kaya maganda po magkomentaryo pag live. Open siya. Open na open. Wala namang excuse me. Wala namang palang binabanggaan na mabola ron, no? So, mukhang open na lahat. Ayun. Hatid-hatid na lang ni Gerson to. At kanina 12-8, no? Magiging 13. Lalamang siya ng 5. Medyo may kahirapan na yatang habulin yan pagka ganyan. Ito na. Ito na ang last 3 balls. Side pocket. At gumawa pa ng 2 banda. Eksakto naman sa 9. Ayun, isang banda lang, 1 rail lang. Hindi na kailangan pahirapan pa. So, magiging 13-8. Ayun, binigay na. Siguro, sabi niya na, huwag mo na tirahin yan, Gerson. Sa'yo na. So, 13-8, race to 16 lang po to. At, excuse me, lamang na po si Gerson ng 5 rocks, no? Dito po sa laro sa Sky J Billiards. Napakaganda ng tong lugar na to. Bakit ko po sinasabing maganda? Ang dami pong aircon, napakalamig. Baka pwede pa kayong magsuot ng jacket. Pero pinaghandaan nila yung maraming maglalaro para siguradong enjoy lahat sila. At carpeted, no? Pag lumabas ang bola, hindi basta-basta mababasag dahil carpeted po. At yung mga mesa, Zingwen, napakaganda. Nakikita naman nyo, ubod ng ganda po yung Zingwen. 120,000 lang po yan. At tingnan natin kung may naligaw na bola sa butas. Meron ba? Walang naligaw sa butas. So ngayon,
Palikmesa. Ano ba tinitingnan ni ano? Kasi yung 1 at 9 parehong color yellow, pero itong 1, ito walang tira. Wala pong tira si AJ Manas dito. Talagang minamala si AJ dito, no? Ganyan naman, ganyan po talaga ang bilyar. Hindi mo makokontrol yung gulong ng bola. So, lamang to magpe-play safe si AJ dito. Yun na nga, nag-play safe. At safe nga ba? May tira si Gerson, pero hindi naman siya ganun kadali. May mga tatamaan na bola. So, minsan dito nagkakatagalan. Pag wala silang tira, nagdedepensahan lang yung mga players. Ayun, sinisilip niyang mabuti, ano? At tingnan nga natin kung anong gagawin ni Gerson dito. Palagay ko, play safe lang ang gagawin po ni Gerson dito. Dahil may kahirapan din yung uno. Ayun, sinusubukan yata niyang papasukin. Mukhang magmamagic shot. Ayun. Mukhang bumigay ba? Mukhang wala na naman tira. Mukhang may snookered na naman siya rito. Pag sabi ko pong snookered, merong bolang bumabangga sa object ball, no? Sa tingin ko nga, ito po talaga mahirap pag komentaryo pagka isang angle tapos hindi tayo naka-live. Sabi ko, sana madalas ang magiging live telecast dun sa Sky J para talagang ma-appreciate mo with a bottle of beer on the side. Masarap din manood ng bilyar basta may magandang TV table. Ayun, wala talaga siyang tira doon. Wala siyang tira doon. So ngayon, manipis lang ang tira niya. At madali kaya para kay kay Gerson. Mahirap din to. Pero parang may bolang nakadikit dun sa butas na sa corner. Baka magkaroon ng epekto yan kung sakaling ayun nga ang ginawa niya. Kino-combination niya ron, ano? At yun ang nasilip niya. Yun nga lang, hindi pumasok. Kasi nga, nakadikit na yung isang bola. Talagang mahihirap itong mga bolang natitira sa kanila. Yun, ganda ng combination ginawa po ni AJ doon. Yun, kasi talagang nakadikit na rin. Pero yung kay Gerson kanina, mukhang may sablay. So, exciting din to. Hindi lang kasi basta-basta pocketing ang nagaganap dito. Ayun, nagpe-play safe silang dalawa. O sinusubukan yata ni AJ ipasok sa side pocket using the rail. Pero hindi pumasok. So, medyo counter defense naman, defensive. Yung kabilang table po, maganda rin ang bakbakan doon, no? Yan po si Plong Plong ang tumitira. At magaling din po si Plong Plong. Ang balita ko, si Plong Plong yata ang nanalo dyan sa laro na yan. At ito, talagang pahirapan silang dalawa rito. Ayan, mukhang jump shot pa yata. Yan ang mahirap sa jump shot. Pag hindi pamasok, kakalat ng bola. Tingnan natin kung anong mangyayari dito. So, pause lang po natin at may tumatawag sa ating cellphone. Okay, so back to the game. After receiving that call na may tumawag.
At yun, talaga napakahirap po talaga ng jump shot. Pero swerte pa rin ni Gerson at hindi naman bumenta. Talagang medyo hindi swerte si AJ ngayon at tuwing masama ang tira ni Gerson, wala naman bumebenta. Ito talaga pala isipan to eh. Siyempre, defensive shot ang gagawin niya rito. Ayun na. At mukhang cover naman. So, dito ang masarap panoorin sa lahat. Kasi kung pocketing lang, lahat ng mga pro na sumasali sa mga tournament, kadalasan pocketing naman okay na eh. Except sa mga jump shot, sa mga banda, o kaya sa mga maninipis na tira, no? At sa mga tinatawag na mga magic shot o masay, yan, dyan po nakakatalo. So, tingnan natin ang gagawin ni Gerson dito. Malamang play safe din si Gerson dito, no? Ayun, binangga yung rail doon sa taas. Mahirap yung ginawa ni Gerson, no? Talagang binangga niya muna yung rail bago tamaan yung object ball. Talaga naman, hindi naman bumebenta. Benta ba o hindi? Parang hindi naman. Tingnan natin sa gulong ng bola. Ayun. Okay, so kinokombinasyon po ni AJ talagang napakahirap tignan, no? Kasi yan po ang problema. Pag nagtitipid, isa lang ang camera, tapos nagkokomentary sa cellphone, at pinagtsatsagaan na lang kung ano nakikita. And hopefully, pag naglagay ng TV table sa SkyJ, mag-i-enjoy tayo ron. At mukha namang interesado yung may-ari na gumawa ng TV table. At yun, nagtataguan na yung dalawa. Hide and seek, sabi nga nila. Tingnan natin kung sinong mananalo dito sa larong depensahan. Dito mo talaga pinaghihiwala yung mga magagaling at yung medyo bagito pa dito sa mga taguan ng bola. So, nagagawin ni AJ dito. Babanda siya. Okay. Pwede rin. Basta wag lang bad shot. Yun, bumanda. Hindi siya na bad shot. O, counter defense. O, mahirap din ang binigay ni AJ. Hindi rin po madali yan, no? So, talagang pareho sila may dunong talaga. Pareho magaling. Hindi bumebenta yung bola. Kasi pagka depensa, nagkamali ka ng depensa, bumigay. Ito, pinag-jump shot niya si Gerson, no? Tingnan natin ang jump ni Gerson. Kung magaling siya sa kanyang jump cue, magaling, tumama. Yun nga lang, mukhang muntik na bumenta. Talagang siniswerte talaga si Gerson talaga. Kumo-cover lagi, oh. Sabi siguro ni AJ, ikaw Gerson, talagang ako'y pinahirapan mo. Talagang, yan, panibagong magic shot ang gagawin ni rito, oh. Hindi magic shot. Pero i-jump shot din niya. Kasi wala siyang clear shot, eh, oh. Ayan na po si AJ Manas. Actually, pwedeng pumasok kasi nakadikit na yung bola. Pwedeng pumasok yan. Uy! Halos nasa labi na ang tama. Naku, ito ang problema. Mukhang yan ang bumenta. Yes, tingin ko, hindi na cover yan. Hindi na cover yan. Ang tira po ni AJ mukhang nabenta na. Si Gerson ang maswerte tuwing tira niya. Hindi bumibenta para kay AJ. Kaya hirap na hirap humabol itong si AJ. Ito, siguradong sure ball na to sa corner pocket. Yun. At nakita po natin, ang ganda talaga ng ang table ng Zingwe, no? Dito sa Sky J, sinasanay ko. Zingwe at Sky J Billiard Hall. The biggest billiard hall now in Manila. Malaki po yung star. Pero yung star, yun hindi naman sila nagcha-charge doon, eh. So,
dito sa mga nagcha-charge. Ito na yung pinakamalaki. 28 tables ba naman? More than 700 square meters. So, yun nga yung sinasabi ko, tuwing tumitira si Gerson, hindi naman bumebenta. So, sayang kung naka-live tayo. Gusto natin makita maganda kung anong gagawin dito, no? Pwedeng, paano ginawa niya ron? Ang ganda nun, Akalain mong mahirap na tira yung ginawa ni AJ doon. Okay, so isa-isang inuubos kayo ni AJ. At yan lang ang magiging problema. Merong dalawang magkadikit na bola. So, hindi pa rin sigurado kung mauubos ni AJ ito, no? Ayun. Combination ng ginawa ni AJ. At bumigay. Bumigay ang next object ball. So, hopefully, makahabol na si AJ. Yes. AJ Manas, 17 years old. Napakabata. Hindi pa pwedeng magpunta ng Amerika o maglakbay ng ibang bansa to si AJ dahil underage pa. Kailangan meron siyang laging kasamang guide, either yung lolo niya or isang kamag-anak, kasi dapat 18 para bumiyahe mag-isa. Pero I'm sure malapit-lapit na dahil 1 year to go. O 39, medyo nadikit na po si AJ, no? 4 racks to go. At sa ganyang laro, winner's break, may pag-asa talaga si AJ dito. Depende na lang kung maganda ang gulong ng mga bola. Yan po kinaganda ng ng winner's break, no? It's not over, sabi nga nila, hanggat hindi bumagsak yung pinaka huling bola. So, tinitingnan mabuti ni AJ kung maganda ang pagkakadikit-dikit na mga bola. So, check natin ang magiging sargo ni AJ kung meron siyang mapapahulog. Dito po magaling yung naging 5 times ba o 6 times na US Open champion na si Shane Van Boening. Okay? At ang galing niya sa 10 ball, no? Dahil malakas sumargo eh. Importante rito, malakas. Yun, maganda naman ang sargo ni AJ. At parang may pumasok yata ang isa. Yun, may gumulong, oh. Yun ang kinaganda nito. Pag makita mong may nauuhulog, at mukhang benta na. Hindi na siguro magkakamali si AJ dito. Pagka ganyang mga kalat ng bola, malamang didikit ang score, no? Kanina, 13-9. So, importante makuha niya to para 3 racks na lang. Yes, untog-untog na lang ang ginagawa po ni AJ dito. Sinisigurado lang niya na walang magko-cover sa mga tira niya. Kaya ito pong table namin na binebenta itong Zingwe at madali po mas i-control, hindi po siya matalbog. Pag matalbog masyado yung mga banda, nakko, siguradong napakahirap i-control dahil napakabilis. So, tingnan natin kung kaya bang ubusin ni AJ ito. Side pocket. Parang may konting problema. Pag napapaisip yung player pwedeng may tumatama Parang may tumatama, no? So, sinisilip maigi ni AJ at sana meron tayong top shot. Yun. Walang naging problema sa tira ni AJ at 4 balls left. Bali, wala. Ngayon ko lang napanood ng mas matagal-tagal to si AJ. Talagang may dunong na talaga, no? Parang may dunong. Gerson magaling, AJ, pareho silang magaling. Nagkatalo sila dun sa mga placingan kanina. At yun, sabi ni Gerson, AJ, wag mo nang kunin yan. Bigay ko na sa'yo at didikit ko yan ang score ni AJ dito.
So, kung di ako nagkakamali, magiging 13 na si Gerson at 10 naman si AJ, no? So, syempre, winner's break, ang titira ulit ay si AJ Manas. I'm sure, checkin niya ulit kung dikit-dikit ang mga bola, no? Pero sa international ngayon, pag sinabing Spotter's Rock, ayun, yun ang po yung score, AJ 10, Spotter's Rock. Pasensyahan na lang kung dadayain ka ng spotter. Actually, pwedeng mandaya yung spotter. Ano? Pwede niyang itaas ng konti o ibaba ng konti. Yun. Pero minsan may mga rules na gano'n, hindi mo na pwedeng ireklamo kung ano man ang ginawa ng spotter. Kaya sa akin, pinakamaganda na yung rock your own. Okay, so kung rock your own, at least wala ka ng ibang sisisihin. So, na-dry break si AJ doon. 3-5, yes. Dry break si AJ. At wala naman yata ang bumenta. Ayan, tingnan natin. Siguro, play safe din si Gerson dito. At dito nagkakatagalan yung mga play safe, pero masarap panoorin. Lalo na kung nandun ka sa mismong event. Kaya magandang pagkakagawa ng TV table ng ating kaibigan na si Sky J. Sana maglagay siya ng gallery at nakaupo, umiinom ng favorite drinks nila. Hindi ko lang alam kung nagsaserve sila ng alcohol dito, no? Pero baka bawal kasi malapit sa eskwela. Pero di bale, hindi naman kailangan alcohol Pwede naman mocktails Yung mocktails naman walang alcohol O pwede rin naman kahit anong klaseng may kulay kung hindi sila nagsaserve ng alcohol, no? At nga po pala, napakamura po ng pagkain dito sa Sky J, no? At talagang student's price. Ito talaga, pinag-aralan mabuti nung may-ari na pag nagpunta ka rito, talaga namang mag-i-enjoy ka, malamig, carpeted, ang ganda ng upuan ng mga players, komportable. Dapat po makita nyo at syempre matest nyong mabuti yung aming Zingwe. Ulitin ko, yung table na yan, sa ganyang quality, 120,000 lang po yan. Pick-up price, Pick-up price. So, kayo na po maghahanap kasi masyado na namin binaba ang presyo. Ano ba ginawa ni Gerson doon? Okay. So parang nagkamot si Gerson. Parang sinasabi niya kamali yata ako ng strategy ro na. Pag napasok ni AJ to, talagang nagkamali nga si Gerson. Nagkamali nga si Gerson ng strategy ron. Nabigyan ng pagkakataon mag-pocket si AJ, no? Didikit ito pag naubos ni AJ to. Ayun na po. So far, wala naman nakikitang problema sa mga nakakalat na bola. Umpog-umpog na lang to, AJ, no? Yes. Yan po ang problema ng recorded video. Ang hirap tignan yung mga bola, maliliit at gumagamit lang tayo ng cellphone para mag-annotate. Dapat gumagamit tayo ng malalaking screen para mas ma-appreciate natin. Anyway, malapit-lapit na yung ating TV table na magagawa dyan sa Sky J para lahat ng gustong manood mag-i-enjoy. Sana lagyan ng entrance fee para naman kumita rin yung bilyaran. Talaga si AJ Manas. Ngayon ko lang na-appreciate na talagang marami ng talento talaga sa paglaro. Isipin mo, wala pang 10 taon to, nagcha-champion na sa kanyang edad. Marami nang tinatalo. Isipin naman nyo, kung araw-araw ka ba naman naglalaro, kundi lang nag-pandemic, mas magaling pa to. Nag-pandemic lang, kanya punahin to. So siguro naman kung inubos mo yun AJ, itong last ball na to, wala nang problema. Yes, tama po tayo. Pag inubos na at ganung madaling tira na lang, ayun, naku, dumikit.
11-13. Crucial to. Crucial na itong mga laro dito ngayon. 11-13. Ang gamit po nila, Zingwe, na nagkakahalaga ng 120,000. Napakaganda ng quality ng table na yan. Yun, sinargo ni AJ. Yun, may nakita akong pumasok na dalawa, magkasunod. Doon sa corner pocket. At rumolyo ang bola. Doon sa... Yan, sa may harapan po, nakikita nyo. Yan ang tawag dyan, ball return, no? Ngayon, may pumasok nga. Problema lang, napapaisip na naman si AJ, hindi naman talaga bentang-benta yung uno. Pero pwede, manipis. Manipis na manipis yun. Yung importante, yung control ng cue ball, oh. Napalakas pa yata ng konti, oh. Pero may nakaharang na bola doon, so malamang kombinasyon na naman to. Pero mahirap din na kombinasyon kasi hindi talaga kanina yung mga kombinasyon nila may sumasablay Pero tingnan po natin dito kung anong gagawin ni AJ dito. May balak siguro siya mag-play safe unless na nakita niyang kayang untugin ng dos yung bola na nakadikit doon sa pocket. Libreng-libre pala. Yan ang problema ng ating angle. Hindi natin masyadong makita. Libreng-libre pala yung dos doon. Okay, ito naman yung si Tres sa side pocket. Uy! Anong nangyari doon? Yung mas madaling tira. Nagkamali si AJ doon. Crucial mistake doon. Tumama sa labi lang ng... side pocket. Minsan may talagang ganun talaga. Gusto mo yung manalo, pero kung pool gods, ayaw ka manalo, yun, isasabit ng konting-konti. Tingnan natin. Libreng-libre naman yata yung tira dito ni Gerson. Wala namang nakaharang Yung nakaharang na yan, blocking ba talaga? O pwedeng gawa ng paraan ni Gerson? Yun, ginawa ng paraan ni Gerson. Okay, so nakablock yung isang bola. Hindi natin alam kung block 8 o ano. Yun ang hirap Hindi natin masyadong maanigan yung mga bola. Kung anong mga kulay. Pero yan ang tinitira niya ngayon. So, going to the corner pocket. Wow, kita naman nyo ang paikot niya ng puting bola, no? Ang bagsik. Pagka talagang yung mga magagaling na pro, pag nagdala sila ng puting bola, talagang magaling. Ang babagsik ng tira, talagang kayang-kaya lang makontrol yung bola, kayang-kaya lang i-command kung saan pupunta. Yan ang tinatawag na years of experience sa pagbibilyar. Ito, wala nang problema to. Dahil dikit na sa pocket. So, malamang kuha ni Gerson to. Ganda ng pangalan, JC. Gerson Kumayas. Parang siya si Jesus Christ, JC rin. Pero to, Gerson Kumayas. Ganda ng pangalan, no? Hindi ko alam kung Pilipinong-Pilipino yung Kumayas o parang may pagka-imported. Yan po. Gerson from Cebu, last ball na. At lalamang siya, laking bagay ng error ni malaking bagay po yung error ni AJ doon. Malaking bagay. Biro mo, from 11-14. Dapat sana 12-13. Yun ang turning point, yung error po ni AJ doon sa side pocket. No? Doon lang nagkatalo. Talaga naman, kaya itong larong bilyar, sabi nga ni Dennis Orcullo, one time sabi niya, sumasakit ang ulo niya pag nagbibilyar siya. Dahil masyado yung focus, masyado yung concentration, hindi ka pwedeng masyadong mawala sa focus at sa concentration, kundi bibigay din yung tira mo. So ngayon, lumayo ang score. 2 racks to go na lang si Gerson at panoorin natin kung may papasok. Mukhang may dry break yata.
O yan nga, dry break ano. At kahit maliit lang itong ating pinagkokomentaryuhan na cellphone at nakikita pa rin natin, maliit lang yung screen. To push ang ginawa niya. So, pwedeng ibigay ni Gerson, pero pwede rin niyang tirahin. Titirahin ni Gerson, no? Gusto yata ang papasukin niya sa side pocket. Ayun na. Ayun, sabay gumulong sa ball return. At ganda panoorin tong laban na to, no? Parehong batang magaling eh. Yun nga lang, isa sobrang bata, 17. Alam ko to si Gerson, more than 26 na to eh. Next time, tanong ko ang edad. Pero maganda lang kay Gerson, baby face. Kaya mukhang pwede mong pagkabilang below 18 eh. Baby face si Gerson at mukhang batang-bata rin, ano? O yun, gumamit ng tiririt. Magaling yung ating spotter. Sabi niya, huwag mo nang subukan tirahin yan dahil masyadong malayo. So, binigyan siya ng tiririt at magko-combination dito gamit ang tres. Yun. Tinanggal pa niya yung 7. Pinapasok yung 3 at tinanggal pa niya yung 7 sa butas. Ang ganda naman ang pagkakagawa nun. Delicate shot yung ginawa ni Gerson doon. Akala ko kombinasyon, pero siyempre mas magaling ang isip nila dahil sila yung nakatutok sa bola. Tayo naman nakatutok sa napakalit na cellphone at gusto lang natin makompleto tong laro na to. Tingnan natin ang gagawin niya dito. Nag-play safe lang. At dumidepensa lang siya. Ito, jump shot siguro to. Ang pag-asa ni AJ, no? Pero ang problema ng mga jump shot, pag hindi pumasok, kumakalat. Ayun na. Palili pa rin yung bola. Tingnan natin. Sana pumasok para dumikit ang score. Yun, pumasok. Pero, buti na lang, huminto. Ganda ng pagkaka-jump shot, ano? Pero itong nangyari dito, wala siyang tira. So, wag lang siya ma-bad shot rito. Yun. At least, yun, tinago. Tinago ni AJ at yan ang nangyari. Naiwan yung puti sa ilalim ng, ano ba yan? 7 ba yan? 7 yata yan. Parang brown 7 no? Parang 7. So, magpapatalong din ba? Ayan, mukhang palili pa rin uli ang bola. Magpapatalon din, no? Malapit ng 7. Pwedeng ma-bad shot ito, ha? Lapit, oh. Abag, ganda ng talon. Wow! Dapat kung may crowd dyan, palakpakan. Ang galing naman ng pagkakatalon mo, Gerson. Next time, tatanungin ko kung anong cue na ginagamit mo, no? Kasi dati, tinanong sa'yo kung anong gamit mong cue. Parang Q-Tech yata. Ano ba? Q-Tech ba yung gamit niya? Ay, maganda naman ng mga gamit ng mga pro ngayon kasi yung armas ngayon importante, ano? Ayun, ang ganda ng pagkakatalon. Yun nga lang, hindi talaga bubukas. So, eto na naman ang nangyari sa kanila. Magtataguan na naman sila rito. So, ito. Yun, nagtaguan na naman. Ayun ang ginawa ni AJ. Tingnan natin kung benta, mukhang benta. Sumasakit na yung mata ko. Hirap talaga ng magkomentaryo ng maliit na screen. Oh,
Paano nangyari doon? May nag-message sa akin, bawal daw mag-live ngayon sa bawal daw mag-live ngayon sa Sky. Kasi nga nagkaroon ng hulihan nung nakaraan at syempre mga bilyaristang yon, nag-iingat muna sila. Lalo na yung mga billiard owners, no? Kasi nga naman talagang illegal naman kasi ang gambling Yan ang problema. Illegal naman kasi talaga ang gambling. At problema talaga. So dapat talaga wala nang gambling. Kailangan panay tournament para wala nang hulihan, no? So tingnan natin dito, 4 ang natitirang bola. Palagay ko mararun out na ni ni Gerson, no? Yes. Ang galing mo, Gerson. Ang galing. Tsaka napakabait ng batang yan. Nakita kami niya sa Indonesia. Kita mo talaga, simple lang. Walang hangin-hangin, walang yabang. Simple lang. Alam mo yung mga Pilipino, mahilig sa mga humble Tulad ni AJ, very humble. Kanya marami siyang fans Ewan ko bakit mga Pilipino ayaw sa mga mayayabang. Dapat pabayaan na lang Kung may pinagyayabang naman, di ba? Pero yung natural ng Pilipino, ayaw nila yung mayayabang. Ayun, ibinigay na. Binigay na nga ba? Yes, binigay na. Ayun na, 15. Alright, so rest po tayo sandali at babalik tayo agad. So after the coffee break, balik po tayo. On the hill na po si Gerson Cumayas against AJ Manas. So dito ko po nakikita na talagang anybody's game po itong nangyayari dito, no? Like what I said, yung kanina pong tinira ni AJ, napaka-crucial nun. Dapat kung pamasok yun, 12-13 ang score po. Pero dahil for one error, imbis na isang maging lamang, naging 2. Iyan po ang problema ng any sports. Pag nag-error ka, imbis na 1, 2 ang lalamangan. So, biglang lumayo. So, ngayon on the hill na po si Gerson, no? So, ano ba ginagawa ni Gerson doon? Play safe siya noon, no? Ang ganda ng mga depensa ni Gerson, no? Talagang hirap si AJ sa mga depensa, O yan, kina-counter defense. Ito po ang isang ini-enjoy ng maraming apisyonado. Hindi lang po pocketing. Yung kumbaga sa chess, gulangan. Yan po ang tamang salita. Gulangan, sinong pinakamagulang, sinong pinakamagaling dumipensa, yun ang magwawagi. So, kung mahina depensa mo, bebenta, yun ang problema. So, tingnan natin kung depensa rin ang gagawin. Nagtataguan talaga sila. Counter defense din ang ginawa. Galing. Talagang matured na yung laro ng dalawang to. At ayan, pinatatalon uli si AJ. Pipilitan siyang tumalon dito. Pagka sumablay ito, kakalat na naman. Dapat sana pumasok para makahabol po si AJ. Mukhang walang balak ipakit ni AJ. Gusto yata niya, itago lang. Kung walang balak si AJ doon, maganda naman ang pagkakadepensa niya rito, no? Ngayon, titirahin sigurado ni Gerson to. Yun nga lang, malamang ito counter defense ang gagawin niya rito, no? Counter defense ang gagawin niya. Tingnan natin kung maganda ang magiging depensa niya rito. Pero kung magaling siyang bumanda rito, pwede rin dito bumanda ng 1 rail. Pero syempre, pag pro ka,
play safe. Ano? Parang sinisilip niya kung pwede bang manipis. Ayan, sinisilip-silip niya kung pwede bang manipis, pwede bang banda, o ipi-play safe lang niya. Anong gagamitin niyang pang-cover na bola, no? So, tingnan natin, no? Advanced na rin ang mga laro nitong si Gerson, eh. Tingnan natin ang gagawin niya rito, ha? Ayun! Yun ang hinala ko kanina nung una. Ibabanda niya. Pakagaling mo naman, Gerson. Wow! I salute. Ang galing ng pagkakabanda mo. Sinukat mo ng mabuti. At pumasok naman sa banda patungo sa corner pocket. Ano? Ito naman, wala siyang tira dito. At kino-cover na lang siya. So ito naman si AJ, siguro unahin yung banda para tamaan lang yung object ball para wag lang mabad shot. Yun na nga ang ginawa ni AJ, no? And now, nako, mukhang bumigay ang tira ni AJ yata dito. Okay, talagang talagang nakikita ko talagang swerte rin sa bola. At ito bumigay na. At bumukas na ang langit, ika nga, para maubos ni Gerson. Corner pocket ni Gerson, ingat-ingat lang, wala nang aalog, at matatapos to sa score na 16-11. So, ganun ho talaga. Laging may pag-asa, basta't winner's break. Pag alternate break, yun talaga, mahirap na humabol. Swerte-swerte na lang. So, kung maingat si Gerson dito, hatid-hatid lang, wala namang ibang bolang napakahirap. Normally, mga bolang mahirap, yung mga tatawag mga kiss ball, o kaya yung clustered balls. Ito parang mahirap ng konti ito. Sandali, tingnan natin ang parang nakaangat yung tira niya. Medyo may kahirapan yata. Aba, baliwala. No? Baliwala talaga. Basta pumapasok sa butas, baliwala ang ang tira. Ang galing. So ito, corner pocket ng asinta sa nakikita ko. Inaasinta sa corner pocket. Hindi, side pocket pala. Yan ang hirap kasi wala tayo sa actual scene. Tumitingin lang tayo sa napakaliit na monitor. At hindi natin masyado mabasa kung saan siya pupunta. Ayun na po. Yan ang ginagawa niya ngayon. Ubus-ubus na ang ginagawa niya. So, malapit na tayong matapos. At again, pinopromote ko po ang Zingwe. Subukan po niyo magpunta sa SkyJ. At 120,000 lang po yan. Ito po ang purpose nito kung bakit po kami madalas gumawa ng ganito. Last ball na po at marami pong salamat. Sumalamang, pasok na yan. Yes, pinasok na nga. At natapos sa 16-11, nagkamayan na po sila. Ayan po, marami pong salamat. So, dito po, ito nagaganap sa SkyJ. Ito po ang aming mga tables. 140,000 po ang pagpipilian or yung 120,000. Ito po ay pick up only. Ganyan po. So napakatibay po ng aming mga tables. Kelly Fisher po at si Feder Gors ang aming mga players. Huwag po niyong kakalimutan, #1 table in the world, Zingwe.